Hillstone TV. Good morning. Shalom sa lahat po ng ating mga kaibigan, mga kaminsahe at mga mahal sa buhay. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Ang Diyos po ang magpala sa ating mga kaminsahe at mga kapatid. So, salamat sa Lord sa pagkakataon muli na binigay sa atin. Maybe hindi ako magdala ng mensaheng malalim. Magdadala ako ng mensaheng mababaw. Simple. Pero sabi ni Brother Henry, pero na. Simple pero lang. Kasi, amen? Amen. We'll not discuss doon sa mga napag-uusapan. Iniisip ko, parang pag diniscuss ko yun, baka saan tayo darating. Baka masumpungan ko ang aking sarili na lumalaban. Amen? Sobrang nakakatawa eh. Diyos. Kasi baka mamaya nasusumpungan. Ayaw, hayaan ko muna yung message na yun. Kasi yung message naman nagbabago eh. Amen? Parang kwento. Huwag na lang natin, kasi mahirap lumaban sa mensahe. Mayroon natin ang mensahe na dinala ng isang pastor, isang lingkod ng Diyos. Sabi nga, kung ang opinion niya yun at hindi katanggap-tanggap sa iyo, hindi yun ibig sabihin magkaaway na tayo. Amen. Amen. At hindi ibig sabihin na lumalaban na ako sa iyo. Amen. Hindi ko lang matanggap yung opinion mo. Minsan ang opinion ko, hindi mo rin kaya tanggap eh. So that is not the point na tayo magkaaway na. Maghusgahan, di ba? Yes. Amen. Ayan. Sabi nga ng propeta, we have to discuss it. Kung hindi mo talaga kayang tanggapin, hindi, hayaan natin siya. Amen? Hayaan natin siya. Kasi yung emotion natin, pag sinundan natin yan, Yari. doon nagsisimula ang masamang influensya at masamang relasyon. Totoo yun. Masamang kaisipan, masamang damdamin, hanggang sa kaya nga sabi ng isang advice na kapag ikaw ang puso mo ay malungkot, hindi maganda, huwag kang magbigay ng anumang desisyon sa buhay. Kapag ang puso mo ay punong-puno ng kasaya, huwag kang magdesisyon. Ang tamang pagdidesisyon ay yung ang puso at damdamin mo ay nasa normal. Amen. Nasa normal. Yun ang pinakamagandang desisyon sa buhay. Dahil kapag sobrang masaya ka, kung ano-ano lang masasabi mo eh. Pati bahay mo, ibibigay mo eh. Yes. Pati kotse mo, ibibigay mo, kuskus ka eh. Tapos nung mahimas-masan, bakit ko naman nagawa? Pwede ba po? Mga parang Di ba? nagbago isip. Ang bago isip. Nabigyan ng untog eh, no? So, yun ang isang bagay. Kung sobra namang galit, lungkot ang buhay mo, huwag kang mag-desisyon. Like, 100% pagsisisihan mo yung desisyon mo. Totoo yan. Amen. It's better to keep silence when there's something wrong. When there is something wrong, you have to keep silence. Silence. Amen. Yaan mo lang yung mga bagay mo. Tingnan mo yung ating mga kapatid. Dahil napagalitan, dahil ganito, dahil ganyan. Malis, bakit? Nasaktan lang tayo. It's just only an emotions. Sinakyan ng ego. Sinakyan ng pride sa buhay. Kaya nga sabi ng Panginoon, sabi sa Biblia, tatlo lang ang kalaban mo. The lust of the eyes, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. Isang mahirap lunukin, ang pinakamahirap lunukin ang iyong pride sa buhay. Kaya nga sabi ng awit, swallow your pride. Swallow. Swallow your pride. Lunukin mo na. Kala ko yung lahat. Lunukin mo na yung laway mo. Kasi habang galit ka, naglalaway ka eh. Parang ang ahas na gustong maluklaw eh. O yung tigre na. Oo. Parang ahasong gutom. Oo, totoo. Oo. Lunukin mo na yan. At huminga ka ng 3 beses na malalim. Wala na yan. Tapos maligo ka. Yun ang pinanamis. Tapos magsiklet kung pulbos ka. Tapos Presko. makit ka sa bubong. Presko. Presko na. Pagbaba mo, tinitiyak ko sa'yo, okay ka na. Parang feeling mo nasa langit mo. Amen? Yun lang naman eh. Kasi pag pinagustuhan mo yan, forever mong bibit-bitin yan.
Makakagawa. Lilipas ang 5 taon, lilipas ang 10 taon, lilipas ang maraming taon. Hindi mo kailanman makikalimutan yan. Baka dikit na sa memorya ng buhay mo yan. Amen? So, hayaan niyo muna ako mag-preach na ayon sa puso ko. Mag-share ako ng ayon sa puso ko. Amen. Proverbs chapter 3, verse 5 and 6. Ang sabi dito, trust in the Lord with all your heart. Magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso. And lean not unto thine own understanding. Huwag mo raw ilagak ang sariling pag-unawa. O huwag kang sumandal o magtiwala doon sa sarili mong pangunawa o kaalaman. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy path. Sa lahat ng iyong mga lakad, ay acknowledge mo ang Panginoon, at Siya ang magdidirekta ng iyong mga lakad. Amen. So, yan ang isang bagay na advice ng ating kapatid na si Solomon. And in 1 Thessalonians chapter 5, verse 14 and 23, sabi dito, now we exhort you, brethren, warn them that are unruly, comfort the feeble-minded, support the weak, be patient toward all men. And you say, Amen. See that none render evil for evil unto any man, but ever follow that which is good. Sundin daw natin kung ano ang mabuti, both among yourselves and to all men, sa iyong sarili at sa lahat ng tao. Rejoice evermore. Magpakasaya ka sa lahat ng panahon. Pray without ceasing. In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Quench not the spirit, despise not prophesying. Prove all things, hold fast that which is good, abstain from all appearance of evil, and the very God of peace sanctify you wholly. And I pray, God, your whole spirit and your soul and your body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ, that our soul, spirit, and body be blameless in all days of our lives, sa lahat ng panahon ng ating buhay. Amen. So, purihin ng Diyos sa pagkabasa ng salita ng ating Panginoon. This is an advice ni Solomon at saka ni Pablo sa bawat isa sa atin. Alam mo ang mga bagay sa taong nakakalimot? Advice. Paalala. Reminder. Brought to you by Hillstone TV. Okay. Sabi ng coach dito, in a world filled with hurt and heartache, sa mundo daw na puno ng tinatawag na sakit at heartache? Kasi magkaiba yung hurt and heartache. Sakit sa puso. Sakit sa puso? Sakit sa damdamin. Damdamin yun. Pwede yun. It's never been more important to show empathy and compassion. Compassion. Yung empathy, yung pakikiraman. Compassion, habag. Pangalawa ko nga na yun. Compassion. If you want to see healing and restoration, then empathy and compassion have to involve action. Kung gusto daw natin magkaroon ng kagalingan at ma-restore ang ating mga espiritu, ilagay natin sa ating puso ang pakikiramay at ang habag. At kailangan ito ng isang tinatawag na action. So yung empathy sa puso ko at yung habag sa puso ko ay nilagyan ko ng action, kaya naglagay ako ng evening devotional prayer. Amen. Kasi gusto kong ma-extend yung empathy and compassion. So kailangan ng involved ng action. So very important doon sa empathy and compassion. So, and one of the ways we can put compassion into action is by creating a safe space for meaningful discussion and prayers. Amen. Ulitin ko, creating a safe space. Maglagay ka o mag-create ka ng isang lugar. Ligtas na lugar, maayos na lugar, tahimik na lugar, at ito
ay magkakaroon ka ng tinatawag na meaningful discussions, meaningful prayers. Kasi doon sa discussions mo, sa online natin, ay dinidiscuss natin kung gaano kabuti ang Diyos. Sinasabi natin sa tao. Kapag ako'y nagsabi, tinitiyak kung experiensyado ko ang mga bagay na nagawa ko, na sinasabi ko sa iyo. Ayaw kong magsalita ng hindi nangyari sa akin. Right. Hindi magiging epektibo. Kaya yung sinasabi ko kay Pastor Aisel, yung comment ko roon, dahil alam ko ang nararamdaman niya, dahil nangyari sa akin. Naganap sa aking buhay. Yes. Na nandun ako doon sa pinakailalim ng kadiliman na hindi ko na alam kung ano ang aking gagawin. Dilim ang aking nakikita. Wala na akong mga kapitan. Kanino ako kakapit? At tandaan ninyo yan, mga kapatid, mga kaminsan. Once na nandun ka na sa sitwasyon ng ganon, meron kang tinig na maririnig. Amen. What's up that? At yung tinig na yun ay wag mong i-ignore. Still small. Yes, wag mong i-ignore yun. Dahil yun ang maglilid sa iyo sa tamang direksyon. Lean not by thy own understanding. In all your ways, acknowledge the Lord, and He shall direct your path. Kasi yun ang magdadala sa iyo. Dahil kung hindi ko sinunod, yung sinabi sa akin, at sinabi ko, buksan mo na yung ulo ng aking asawa. Sa tingin nyo, kung binuksan na ang ulo ni Sister Van, that moment, Gagaling siya. gagaling siya. Hindi na. Right. Ngiwi na yan. Hindi na yung kamay niya, hindi niya maitaas. Yung paa niya, hindi niya maitaas yung kaliwa. Sabi sa akin, tulungan mo ako. Sabi ko, Lord, hindi pwede. That's in my heart. In that moment, hindi pwede, Lord. I will stand your word. Tatayo ako sa salita mo. And then I hear the small voice. Then I will follow that voice. Amen. And that voice leads me to the right path. Look at Sister Blondie until now. The doktor, ang mismong doktor, nagsabi sa akin, magdesisyon ka na ngayon. Huwag mo nang patagalin dahil habang pinapatagal mo, dumadami ang dugo doon sa utak niya. Sabi ko, gawin mo ang para lang sa ganitong maagapan ninyo yung dugo yun. Hindi natin maagapan din sa doktor ako ang pakinggan mo. Desisyon ka na bago ako umalis. Ikakarga na siya sa ambulansya. Pagkatapos, isi-CT scan. And then after that, bubuksan na yung, wala nang ibang gagawin yun. Bubuksan na ang ulo niya, tanggalin yung utak. Lahat ng alam kong binuksan, wala na eh. Gulay eh. Oh. Nagalaw eh. So sabi ko sa doktor, bukas. Kasi may naririnig akong nagsasalita sa akin. Sabihin mo sa kanya, bukas. Bukas, Dok. No, sir. It's either gagawa ako ng waiver at pirmahan mo yun dahil kung ano mangyari sa asawa mo, wala akong pananagutan. Sabi ko sa kanya, Dok, gawin mo na ang waiver, pipirmahan ko. Pero, Yun mo yung pananampalataya ko that moment, Brad. Pero bilang tao, kung isipin ko yun, natatakot ka. wala na, nakakatakot na ang sitwasyon na yun. Buhay na kasi. Yes. Ano na yun eh, decision making na yun eh, buhay o patay. Pero I believe that there is a divine intervention. There is God. Meron akong Diyos na pinagkatiwalaan. When the time na ako nananalangin sa evening devotion, depende sa iyo kung sino yung Diyos na paniniwalaan mo eh. Amen. Right. Maraming Diyos. Sabi ng Biblia, maraming Lord, maraming God. Magkaiba-iba tayo ng Diyos. Pero alam ko meron akong Diyos na pinagkatiwalaan na anytime sinasagot niya ang aking panalangin. Now, when the time na ako'y mananalangin, depende sa iyo kung sino yung Diyos na tatawagan mo. Tama? Tama, Brad? Amen. Yes. Kaya ang problema kung yung Diyos mo ay hindi sasagot sa iyo, hindi ko problema yun. Yun lang. Tingnan mo ang 700 ni Baal, prophet of Baal. 700 against 1, Elijah. Amen. From
Mula sa umaga hanggang maghapon, sige silang sayaw, sige silang pray, sige silang samba. Baal. Nagsasamba sila sa Diyos nila. Amen? Amen. Yun ang Diyos na pinaniwalaan nila. Ang problema, hindi marunong sumagot yung Diyos na pinaniwalaan nila. Amen. Promise. Kaya, discussions, Brad, when my compassion and empathy ay nagkaroon sa puso ko, kailangan kong mag-create ng isang lugar para manalangin. When you ask me prayer, depende sa iyo yun. Amen. Right. Now, kung ang panalangin ko sa iyo at ang panalangin ay hingi ka ng prayer sa akin at ang prayer ko doon sa Diyos ko at yung Diyos mo at ang Diyos ko ay siyang isa na ating tinatawag, then the answers will come. Amen. Tingnan mo si Elijah, isang salita pa lang, hindi pa tapos ang panalangin, Bumagsak agad yan. bumagsak na ang hinihiling. Right. Can you say amen? That's it. Depende sa atin kung sinong Diyos na pinaniwalaan niyo. I'm just an only instruments to use my time and to use my compassion and empathy para kayo damayan, para kayo ibigay ang awa, pero kailangan mo ng action. Amen. Kaya merong discussion, ililid ko yung sa tamang Diyos na dapat nating sundan. Pinatuturo ko yan dahil alam ko ang buhay. Once na sa bingit ka na ng kamatayan, wala ka na ibang gagawin, hindi mo sinasabi, ang pera ko sa bangko, paano? Maiiwan. Right. Nasa bingit ka na ng kamatayan, sasabihin mo, Lord, yung bahay ko, yung mansion ko, yung kotse ko, yung asawa ko, baka mo mag-asawa uli. Yari ka. Yari na. Magagawa mo pa ba yun? Hindi na. Hindi na. Ano ang gagawin mo? Lord, tulungan mo ako. Amen. Hihingi ka na ng tulong sa Panginoon. Amen. Sana hindi na maging huli ang pangingin mo ng tulong. Salamat po sa mga humingi ng prayer and the answers come to them. Sabi ko, matuto kayo magpasalamat kapag sinagot kayo ng Panginoon. Amen. Nasabi ko, Esther Blackie, yung mga kapatid na sinagot ng Panginoon sa ating evening devotion, sabihin mo sa kanila, huwag silang makalimot na magpasalamat sa Panginoon. Amen. Huwag silang magpasalamat sa akin. Amen. Magpasalamat sila sa Panginoon. That their prayers, prayer requests, ay nagkaroon ng kasagutan. Answered prayer. Hindi na po pwedeng magagawa. Because of that prayer, nandun na. Amen? Marami pang mga bagay na magagandang mangyayari. Salamat sa Lord sa mga bagay na ito. Meron akong nabasa. I will not mention them here. Sabi nila, some say, kailangan mo ng kagalingan, kailangan mo ng healing. Sabi niya, no problem, get out from your routine and date yourself. Sabi ko, sabihin mo yan doon sa nakaratay sa balik. Sabihin mo yan. Pag narinig ka ng asawa, baka suntukin ka pa. Amen? Amen. Hihingi ng prayer sa'yo, sasabihin mo, lumabas ka dyan sa routine ng buhay mo, at pagkatapos, i-enjoy mo sarili mo. Ay, di yari ka doon. Uusok ilong nun. Uusok yung pamamahay nun. Baka pati yung may sakit, murahin ka eh. Tama, hindi? Tama ba, hindi? Get out your routine. Hindi ka na makaalis sa routine mo. Bakit? Nakaratay ka na. Ratay. Sabihin mo yan doon sa asawa ni Pastor Aizen. Nako. Yung salitang yan. Hindi sila matutuwa sa salitang yan. Dahil ano? Ano hinihingi nila? Yung compassion mo, yung pakikiramay mo sa kanila, paano mo sila i-encourage sa moment na yan. Amen. Kaya nung mabasa ko yung post ng pastor ng ating kapwa magagawa, yung burden sumuntok sa dibdib ko. Pastor, this is the time na lumuhod ka na. Isasama ko sa panalangin ng asawa mo, samahan mo ako. Let us trust the Lord with all your heart. Heart. Yes. Believe. Listen to the small voice. Dahil yung small voice na yun, yun ang Amen. narinig ko. At Amen. sinundan ko yun. Amen. Kaya kinabukasan, kinaumagahan, nagulat ang doktor. Namangha ang doktor. Rare case. Clear case. Out of thousands of my patients, sabi niya mismo sa akin, 2 lang ang nangyari sa ganito. Out of thousands of my patients. Kaya rare na rare pa.
Madalang. What, sabi niya mismo, lumabas sa bibig niya, what a miracle that God. Men. Hindi ko masabi sa kanya, yun ang Diyos ko. No? Siya mismo nag-release after 2 days. Lumabas na sa ospital. Matambling-tambling na. Kasi takot na sa bill. Ayun. Yun talagang nakakatakot. 2 days pa lang, 30,000 na eh. Oh, yun. Mataas kasi. Yun talagang... Uwi na ako, Dok. Bakit? Hindi ka pa pwede ng medicines. Business. Hindi na namin kaya bayaran yung bill. Baka doon ka pa High blood Doon pa ako bayari. Sa bahay naman na namin magpagaling doon. Kung tignan mo ng doktor, pumayag. Kasi nakita, sige, examen tayo, papayagan kita. Kapag pumasa ka sa examen ko, Oh, may mga ganyan eh. papayagan kita, pero pag hindi ka pumasa, Sorry hindi ka. ka pwedeng umalis. Hindi ka i-release release paper. Oo. Hindi kita pwedeng i-release. 2 days ha? Samantala, nung araw na dumating, kailangan siya operahan, kailangan buksan ang ulo niya, kailangan ng ganito, kailangan ng ganyan. Oh, It's miracle. it's called savior. Amen? Can you say amen? Meron bang Diyos? Meron. Men. Huwag na huwag mo sabihin sa akin, walang Diyos. Ipapakita ko sa inyo kung gaano siya kabuti sa buhay ko. Amen? Oh. Sinabi niya, Steve Blandy, sige, itaas mo yung kanang kamay mo. Itaas mo yung kanang paa mo. Tinaas ni Steve Blandy. Parang nag-Hitler siya, no? Ngayon, Hitler ito na ang final kasi nung dumating kami doon, nung pinapataas ang kaliwang kamay, binuhat na ni Sister Blandy yan. Taas mo yung kaliwa. Sabi sa akin, tulungan mo itaas yung paa ko. Sabi ko, hindi. Itaas mo. Pero nung oras na yun, in-examine siya ulit ng doktor, kinabukasan, alas 10 ng umaga. Itaas mo yung kaliwang kamay mo, pinaas ni Sister Blandy, sabi ng doktor. Huh? Sige, patuloy mo itaas yan. Baba mo. Taas mo ulit. Baba. Taas mo yung paa mo. Tinaas ni Sister Blandy yung paa niya. Release. Release. Pero na. Men. I listen to that small voice. Hindi ko sinasabi to dahil gumagawa ko ng kwento. Experience to. Men. It's so good to remember the goodness of God. Mananagot ka kasi pag gawa-gawa. Pag sinabi mo ipanalangin kita, manalangin ka din. Men. Amen. Dahil hindi magkaroon ng connection. Men. Tingnan mo yung babaeng inaagasan ng dugo. 20 years. Ano ang panalangin niya? Hawakan lang yung laylayan ng damit ni Jesus Christ eh. Gagaling na ako. Pero mo yung panalangin na yun, Laylay. hindi na kailangan ilay hands. Men. Mahawakan lang yung laylayan ng damit, gagaling na ako. Yes, Lord. May prayer. May connection. Amen? Men. Praise God. Malakas na pananampalataya. 1 Timothy chapter 2, verse 7 and 8. Whereunto I am ordained a preacher and an apostle, Paul said, I speak the truth in Christ, I lie not, a teacher of the Gentile in faith and verity. I will therefore that men pray everywhere, lifting up holy hands, without wrath and doubting. Walang galit at pag-aalinlangan, itaas mo ang kamay mo at manalangin ka sa Panginoon. Thank you, Jesus. Alam nyo, patutuo ko sa tahanan. Kung wala pa ang family devotion namin, aminin natin, wala nang hirap eh. Mabigat. Mabigat. Hirap. Yung namin sa grabe, paano bayaran yung mga utang niya, lagpas ulo. Lagpas ulo yung utang ha, hindi liig ha. Lagpas ulo na yung utang. Mas matindi pa yun eh. Lampas leg. Kasi yung sabihin mong lagpas liig na, ay pwede pang makahinga. Pero pag sinabi mo lagpas ulo na ang utang, Lunod ka na. kulang na lang nun, magbigti, mag-suicide. Matapos na ang mundo. Tama? Men. But when we pray, God will make a way. Hallelujah. When you pray, God will make you a way. Yes.
Receive. Amen. James chapter 5 verse 16, confess your faults one to another and pray one for another that ye may be healed. Upang kayo magsisigaling. The effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. Malaki ang magagawa. Amen. Sir, inano ko to dahil next Sunday, iba ang magiging Christian, kaya diniscuss ko. Kasi nasa state of prayer tayo ngayon. We need pray. Kasi bakit? Tingnan mo, naririnig yung mga request, protection and guidance. Blessings. Why? Takot na takot ang tao sa COVID-19. They need a protection. Hindi ang vaccine na magpoprotekta sa iba. Ang daming namamatay ngayon na may vaccinated na. Kailan lang nilibing nung humihingi ng prayer na magulang, anak niya, batang-bata. Tinamaan. Fully vaccinated lahat. Fully vaccinated silang lahat, buong pamilya. Anong nangyari? Tinamaan mga brad. COVID. Delta. Patay. Delta variant. Oh. Can you say amen? If there is no protection by the divine intervention, hindi safe ang buhay natin sa mundo. Amen. But thank you, Lord. Dapat natin pasalamatan ng Panginoon. Amen. Yes, thank you, Lord. Pero mo, hanggang ngayon, humihinga tayo dahil ngayon, lakas-lakas natin. Nasa umbrella tayo ng protection ng Diyos. Yes, nasa umbrella ng protection. Thank you for that word. Amen. Under the umbrella of the protection of the Lord. Praise God. Kaya sabi ng Psalms 91, sa ilalim ng aking mga pakpak ay walang masasamang darating sa inyo. Amen. Lord. Amen. Jeremiah 29 verse 13, and ye shall seek me. Hanapin ninyo ang Panginoon. Diba sabi natin binasa sa aklat ng mga gospel, maghanap kayo at kayo makakasumpong. Seek me, and ye shall seek me and find me. Hanapin ninyo ako at ako inyong masumpungan. When ye shall search for me with all your heart. Sa panahon na ako hinahanap ninyo ng buong puso, ibig sabihin, hallelujah, pag hinanap mo, Panginoon, pag hinihiling mo sa Panginoon, ang kanyang awat habang buong puso dapat. Hallelujah. Sinabi Amen. ko, Pastor Isaac, buong puso mo na ikaw malumuhod at manalangin sa Panginoon. Dahil sinabi niya, wala, hindi ko na alam anong gagawin ko ngayon. Ano yung maramdaman ko, Brad? Hindi basta-basta pera ang pinag-uusapan pag may operasyon na pag-uusapan. Sabi ni Pastor Isaac, hindi na basta-basta ang pera hinihingi sa usapin ito. Dahil ang tubig sa katawan ni Sister Arian, hindi humihinto, nagtutuloy-tuloy. Pag hindi naagapan, naka-oxygen siya. Pag hindi nagapan, mapupuno ang kanyang baga. Anong nangyayari? Patay. Alam mo na. Kaya sabi ko, Pastor, this is the time. Pray. It is you. Ikaw ang pinakasusi dyan. Ayaw mong mawala. Meron mo, dito, nakahiga kami ni Mrs. Dinig ko mismo ang tinig na sinasabi ng Panginoon sa akin madaling araw. Kukunin ko na ang asawa mo. Ikaw ba naman, sabihan ka ng Panginoon ng gano'n? Parang gusto mo na rin sumama. Madali lang naman kasi mag-asawa ko. Di madaling, Oo. daming babae, madaling maghanap ng babae. Pero Agree. yung hinugot na tadyang sa Tadyang. tagliran mo, mahirap. Mahirap yun. Amen. Amen? Still single. Mahirap hanapin o. Amen. Amen. Walang katulad. Walang katulad. Parang San Miguel Biro. Para sa bibigay. Uy, na-advertise ko kayo. Amen. Amen. Baka naman. May Kenny. Bigay na yun. Sponsor. Naalala ko tuloy si Ome. Naalala ko bigla si kapatid. Si White Horse at saka si Red Castle. Ginalit ka din. Punta ka na, Brad. What? Pera? Bibilatan ka lang ng pera mo pagdating ng oras. I-enjoy mo habang may pera. Amen? Habang may pera, enjoy. Ako may pera ako yun, baka sabihin ko siya. Lunes pa lang, nandun ako sa Cavite. Martes, nandun ako sa Baguio. Batangas. Martes, nandun ako sa ganito. Laguna, Batangas. Pagod-pod. Amen? Okay na good.
Pero ang manalangin sa Panginoon ay huwag na huwag ninyo Kakalimutan. Amen. Ano ko ba ang tututuro ko? Alam niyo si Kim, ayaw mo na ko. Ay, oo, yung nawala. Hindi ko kailanman kalimutan sinasabi sa kanya. Huwag mong kalimutan ng Panginoon dahil ang daming ginawa ng Diyos sa'yo. Nawala sa mall. Kinidnap ka. Amen. Noong oras na yun, nananalangin ako, kung walang Diyos, walang laman na ang tiyan mo. Tinanggal na lahat yan. Oo, uso pala dati. Oo. Bentahan ng... Diba? Bentahan ng mga kalakasan ng oras na yun, panahon na yun eh. Kinikip ng mga bata, tinatanggalan ng lamang loob. Binibenta sa mga ospital. Dahil ang mga milyonaryo, naghahanap ng mga vital sa loob ng mga fresh. Kidney, pancreas. Nanalangin ako, alas 10. Yung time na yun, binitawan siya ng babae. Oh. Diba? Amen. Ano ba? Sumakit ang tiyan niya. 3 days na, hindi tumitigil sa iyak. Bumuko yung bandang kaliwa niya. Dinala namin sa St. Victoria Hospital dyan sa may bayan. Ano ang findings ng doktor? Acute appendicitis. Kailangan operahan. Bubuksan. Bubuksan din. Makikinig kayo sa akin. Amen. Sabi ko, Esteblante, huwag na huwag mong permahan. Uuwi ako. Hapon yun. Uwi ako sa bahay. Mag-aalas 6 ng gabi yun. Uwi ako. Huwag na huwag kang pumirma. Pag pumirma ka, lagot ka sa akin. Sabi ko, huwag kang pumirma. Uwi ako dito. Yung kwarto na ito, diretso na ako doon sa kama. Lumuhod ako. Walang boses na lumabas. Tulo ang luha ko. Gumagalaw ang aking balikat. Ang tanong ko sa Panginoon, ito ba ang nagtimpala ng paglilingkod ko sa iyo? Amen. Is this? Ay, maganda yung manumbat ka sa Panginoon. Yung panumbat mo, alam mo, kaya mo. May value kasi. Oo. Noong namimili ako, trabaho, negosyo, ministry, pinili ko ang ministry. Pinili mo siya. Pinili kita. Amen. Ngayon, pakinggan mo ang dalangin ko. Amen. Oh. Pumunta ako kinabukasan to, umiiyak pa rin ang bata. Binuhat ko. Sabi ko, Dok, baka may luslos. Binaba. Sabi ng doktor, wala. Normal. Tingnan mo, pinabalik-balik na. Kita namin doon sa monitor. O, sabi ko, Kim, wala. Narinig mo ang doktor. Uwi. Umuwi kami, pagbaba namin, sabi sa akin pa, bilan mo ako ng Dunkin Donuts. O, Dunkin Donuts lang pala ang katapat mo eh. Gumaling. Amen? Kung walang prayer, may pera ako. Appendicitis, acute. Kailangan buksan na dahil pag hindi, puputok yan, mamamatay ang anak mo. O sige, buksan mo na. Ayun na, yan ako ha. Yan ang tiwala ko sa Panginoon. Amen. Kung pwede, wag muna. Paopera muna natin sa Lord. Teka muna. Diba? Paopera muna natin sa Lord. Pag hindi na kayang operahan ni Lord, hindi pa operahan na si Lord. Amen. Yes! Eh baka mo yan, sisihin niyo pa ako eh. Amen. Sabi kasi ni Pastor, huwag pa operahan eh, namatay tuloy. Ay, hindi ho. Hindi ganun. Depende sa pananampalataya. Kung kaya ng pananampalataya mo, sumabay sa pananampalataya ko, go on! Amen. Tayuan mo! Ako kasi tinayuan ko, Brad eh. Tinayuan ko ang salita ng Diyos. Now, sasabihin mo sa akin, kung yung Diyos, ikaw yung Diyos. Now, pag nagkasakit ka, sabihin mo, pagalingin mo ako ang sakit ko, o Diyos na, tawagin mo yung pangalan mo. Amen. Sabihin ng Diyos mo eh, manigas ka. Manigas ka. Ha? Pwede po sa injection sa hospital. Sa buto, diba? Sa spinal. See? Depende. Yung panalangin mo, yung pananampalataya mo, pagkaisahin natin. Sabi ng Bible, malaki magagawa nun. Avail it much. Pag sinabing avail it much, ang laking magagawa nun. Pero pananampalataya ko,
Mas pananampalataya mo, kasi laki ng santo na pananampalataya mo, ang pananampalataya mo, kasi laki ng butil ng mustasa, ay hindi tayo magka-match. Wala. Hindi talaga. Hindi tayo magka-match. No, Dalhin mo na lang sa doktor yan. Ako na mismo kong sasabi. problema. Amen? Dalhin mo sa doktor. Kasi hindi magka-match ang faith natin. Pray ako ng pray, yung Diyos na tinatawag mo, yung iba sa Diyos na tinatawag mo. Pag sinabi mo sa akin, pag-pray mo ako, pag-pray kita. Yan ang compassion and empathy ko sa'yo. Amen. That is in my heart. When, kita niyo naman. Alam niyo ba, after my prayer, tanong niyo sa mga bata, tanong niyo sa kanila. Natanggulay ako after my prayer. Para ka ba tumakbo, pastor? Para akong tumakbo brad ng 1 kilometro. Parang lalambot ako. Kaya minsan, dumidiretso na ako sa higaan. Ganyan talaga, pastor, pag lumalapit sa Diyos eh. Yes. Parang si Moises. Iba talaga. Alam nyo, 51 years I served my Lord. 51 years I served my Lord. And I see nothing but good. Hallelujah. Bakit ko Amen. sabi 51 years I served my Lord? Since birth kasi naglilingkod na kami sa Panginoon, yung papa ko, pastor. Until now, I serve my Lord. And I see nothing but good. Now, Yes. how can I deny that there is God in my heart? Hallelujah. That answer all my prayers. Amen? Oh, bigyan ko kayo limbawa bago ako mag-end. Si Polycarp of Smyrna, House of Polycarp. the disciples of John, the apostles of Jesus Christ. Itong si Polycarp, disipulo niya si John, at si John merong disipulo na tinatawag na Polycarp. During the reign of Roman Empire under the Emperor of Marcus Aurelius, the proconsul of the Roman Empire named Quadratus captured him, Polycarp, and accused that he persuaded the people to rise against the Emperor of Rome because of the preaching of Jesus Christ. Merong accusation kay Polycarp. But Polycarp said, I persuaded the people to serve and worship the Lord, not to revolt against the Emperor. Amen. But Quadratus said to Polycarp, and he said, listen to this, swear, and I set thy liberty. Renounce Christ, and will let you go. Manumpa ka, at ibibigay ko sa iyo ang iyong kalayaan, at i-deny mo si Kristo, at palalayain ka namin. Ito ang sagot ni Polycarp. Pakinggan nyo. 80 and 6 years have I served Christ, and He is never done me the least wrong. How then can I blaspheme my King and my Savior? Hallelujah. 86 akong naglilingkod kay Kristo. 86. Wala siyang ginawang masama sa akin. Amen. Paano ko i-deny ang aking Panginoong Diyos? Amen? And then, anong nangyari? Sinunog si Polycarp. Pero habang nasusunog ang kanyang katawan, babasahin ko ang huling gamitin niyang salita. Ito, habang nagliliyab ang apoy at habang siya'y nasusunog. Kasi nung panahon na iba, pag pinatulang ka, nasusunugin ka. Sunugin. Ito ang sinasabi niya, O Lord, thy God Almighty, the Father of your beloved and blessed Son of Jesus Christ, by whom we have received the knowledge of you, the God of angels, of powers, and of every creatures, and of all the righteous who live before you. I give you thanks that you count me worthy to be numbered among your martyrs, sharing the cup of Christ and resurrection to eternal life, both of soul and of body, through the immortality of the Holy Spirit. May I be received this day an acceptable sacrifice, and as you, the true God, have predestined, revealed to me, and now fulfilled. I praise you for all these things. Thank you, Lord. I bless you and glorify you along with everlasting Jesus Christ, your beloved Son, to you, with Him through the Holy Ghost, to be glory both now and forever. Amen. Yes. Susunod ka na,
pinagpipray mo pa ang mga tao maging pagpapasalamat sa Panginoon. What a wonderful man. Hallelujah. Yeah. Thank you, Lord. I still serve my Lord because He has done nothing but good in my life. When we pray, the blessings, financial, spiritual, and physical. Subukan ninyo. Amen. Subukan. Yung prayer na walang galit at pag-aalinlangan sa puso. Amen. Pray. Pray. Pag hindi pa sumagot, pray. Huwag kang tumigil. Amen. Pray and pray. And you will see the hands of the Lord. Amen. You will see the goodness of God. Sinasabi ko ito dahil na-experience ko na kung may tao magsasabi sa akin walang Diyos, ikaw yan. Hindi ako yan. Atheist. Oo, ikaw yan. Hindi mo ako pwedeng kumbinsin dyan. Amen. Maybe hindi mo na-experience yan. Amen. Pero sa akin na-experience ko ang kabutihan at kapangyarihan ng Panginoon. O ang Amen. effect sa akin ang sinasabi mo. Amen. Right? Ayan. Kasi na-experience ko eh. Na-experience natin eh. Alam mo ang pinaka-the best na bagay sa buhay? Yung experience. Amen. At kung meron kang patutuo sa Panginoon, panghawakan mo yun, huwag na huwag mong bitawan. Amen. Dahil merong mga panahon na mag-aalinlangan at isi-shake ka. Yung sinabi ni Jesus kay Simon, ito ako matapos. Simon, nakita ko si Satanas nahulog mula sa langit na parang isang kilat. Hinihingikan niya sa akin. Ibig sabihin, darating ang araw na liligligin ka niya. Pero remember, Simon, alalahanin mo, pinanalangin na kita. Amen. Amen? Parang yung nangyari kay Hope ah. Amen? Si Hope, mas matindi. Mas maganda. Liliglig. Darating ang araw na liligligin ka eh. Susukatin hanggang saan ang pagmamahal at pagtitiwala mo sa Diyos. Pero pag nalagpasan mo yun, ang sabi ng kasabihan, beyond, lagi mo isipin yan, beyond the dark clouds, the sun still shining. Amen. Beyond the dark night, Dark night. the power of God is still shining. Amen. Purihin ang Panginoon. Ang Diyos ang magpala sa atin. Maraming salamat sa Panginoon. That's all I can say. Thank you, Lord, for your goodness. Amen. Shalom po.